yung kwento na makukuha din kayo ng aral paano pala magnegosyo. Paano ba gumawa ng diskarte para lumaki din yung negosyo. So, ayan mga sisi ko, di ba nakita nyo yung video ko kung paano ako naging nagreta? Eto, isigway muna natin to. Pero ano pa rin siya, tawag mo, kadugtong pa rin siya. So, dito, makita kasi akong comment, sabi niya, paano mo po nakita ang supplier mo na taga ibang bansa at paano po napalaki ang kanyang kalaking negosyo? Sasabihin ko sa inyo, tiwala. Napalaki ko yung negosyo ko dahil sa pagtitiwala nila sa akin. And also, ganito kasi yun eh. So, before kasi, since 2019 ata, or sige, paglagay ito 2018 or 2019, nag-start ako ng ukay-ukay. Nag-aangkat ako ng mga ukay-ukay dito sa Baclaran, sa Manila. So, ngayon, nakikita nyo ba tong bulto na to? Itong bulto na to mga sis, ito to, sample. So itong bulto na to, dati kasi, ang presyuhan kasi dati is mataas. And then, nabebenta namin siya at napapatungan namin yung isang bulto ng 1,000 to 2,000 ang kikitain mo bawat isa dito. So, paano ko ba ginawa yun? So, ito yung kwento na makukuha din kayo ng aral. Paano pala magnegosyo? Paano ba gumawa ng diskarte para lumaki din yung negosyo? Pero, nagdidepende din yun sa mga sarili natin. So, dati kasi, di ba narinig niyo yung kwento ko na pumunta ako dito sa Manila, 1,000 lang po yung pera na meron ako. Ngayon po, tiwala at tiyaga lang ang bitbit ko sa Baclaran nung mga panahon na yun. Bakit? Wala po akong pera. Pinagkatiwalaan po ako ng Chinese. Binigyan niya ako na, sige, i-ship mo muna bago mo bayaran. Tapos, pagkatapos ma-ship yung items ng order ng buyer ko, di ba magpadala siya ng pera? So, yung pera na yun, ibabayad ko ulit sa Chinese, yung kinita ko doon na 1,500 to 2,000 pesos, depende kasi yun sa bulto eh. So, yun yung iniipong ko. So, tignan nyo, di ba wala akong pera, pero isang matibay kong sandata ng daladala ko, tiwala at tiyaga. Oo. Kasi hindi tayo aabot kung sino man or ako sa sitwasyon na to kung wala akong ganun. Kasi alam nyo, ito yung pinaka-the best eh. Pag nakuha mo yung tiwala ng mga Chinese, pag makakuha mo tiwala na pagkakatiwalaan ka nila ng todo. Pero yun yung dapat hindi mo sisirain. Kasi once pag sinira mo yun, tapos yung buhay mo, tapos yung negosyo mo. Ganun kasi ako eh. Bawat taong dumadaan sa buhay ko, pinahahalagahan ko. At hindi ko rin naman po inaasahan na darating ako sa punto na magiging malakas. Kasi matyaga ako eh, masipag akong tao eh. Kung nakikita nyo naman kung paano ako gumagawa ng video, kung ako nagtatrabaho sa bodega namin, wala pong amo-amo dito, walang mataas, puro po kami pantay. Ngayon, dati kasi, kumukuha po ako ng bulto doon sa Chinese, tapos may nagbabayad ng mga customer, tapos yung kinikita ko po doon, tinatago ko po. And then one day, binigyan ako ng pagkakataon ng Chinese na pautangin ako ng mga bulto. Oo. Dumating fast forward na yun ha. So dati kasi, sa isang araw kasi, nakakabinta ako ng 10 bulto sa isang araw. So, sa isang bulto na yun, pumapatong ako, ipagpalagay natin ng 1,500 o 2,000 patong ko. So, sa 10 bulto, may 20,000 na agad akong kinita dun sa isang araw. So, yung 20,000 ko, tinago ko muna, nagtabi ako para sa anak ko, panggatas niya, pangkain niya. Hindi po muna ako gumastos para sa sarili ko. Ang ginawa ko, pinaikot-ikot ko yung pera na naipong ko, binibili ko ng bulto doon sa Chinese, tapos binebenta ko. So, ang nangyayari, buy and sell. Tapos kumikita at lumalaki yung pera na meron ako. Kasi ako yung tao na hindi pwede uunahin ko yung luho ko kaysa sa negosyo ko na may pangarap akong palaguin. At dati kasi, nangangarap talaga akong magkaroon ng bodega. Kasi sabi ko, ano kaya yung feeling na merong bodega? Ano kaya yung feeling na pagising mo sa umaga meron ka ng bulto? And then fast forward nun, ayun na naman. Meron naman akong nakilala, pinautang ako ng Chinese, pinagkatiwalaan niya ako. Tapos may nakilala akong babae na sabi niya,
hindi ko na lang siya i-mention. Kinuha niya yung loob ko. Tapos dumating sa punto na nagpapak kami ng mga items kasi parang pre-pack eh. Tapos hindi ko, kinukuha niya lang pala yung loob ko. Tapos nung wala ako doon sa area na yon, pinapa-pick up niya yung mga bulto na inuutang ko sa Chinese. At the end of the story, at the end of the day, na-scam ulit ako. Friends ko na ho yun ha. Tapos yun yung ginawa niya sa akin. Hindi mo alam yung ate may Oo. Yun, sobrang sakit. Naiiyak ako sa Chinese. Alam mo, ginawa ko, umiiyak lang ako. Pero, bakit ako iiyak kung hindi ako lalaban? Lumaban ako, hinanap ko siya, pero walang nagawa eh. So, bumalik na naman ako sa sitwasyon na babalik na naman ako sa baklaran, from the start na naman. Kasi, may bulto ako sa bodega ko, siguro 50 bulto. Kinuha niya 30. Tapos hindi niya ako binayaran, hindi na siya nagpakita, tinakbuhan niya ako. Mamatay ako. Yun po ang nangyari. Kung nakikita mo yung video na to, alam mo kung sino ka. Pero sige, salamat sa'yo dahil tinibay mo ako. Tinibay mo ako, ginawa mo akong mas matibay sa matibay. Oo, yung batong hindi na pwedeng wasakin ulit. Ngayon, umiiyak lang ako. Tapos sabi ko, grabe Lord, grabe yung pagsubok na ginagawa mo sa akin. Paano pa ako makakasurvive? May anak akong 2 years old. Wala akong pamilyang makakapitan dito sa Manila. Ako lang. Tapos, ang ginawa ko, nag-sorry ako sa Chinese, nakiusap ako na tulungan niya pa rin ako. Kasi nga, kahit ganun pa man, andito pa rin ako sa tabi niya. And then fast forward nun, dumating sa punto na, yun na nga, yung pinost na nga ako na scammer ako, 'di ba? Tapos hindi nila alam ako din pala na scam. Tapos hindi ko na yun, nag-trending yun siyang babae na yun na sobrang dami niyang tinakbuhan, tas isa rin ako dun. Tapos nadamay ako na ako daw ay isang scammer kasama niya, pero swear to God, mamatay man ako, wala akong in-scam na tao. Hindi ako sumali sa kagagahan niya. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako aasenso sa buhay kung manluloko tayo ng tao. And then fast forward nun, ayun na. Pumunta na tayo doon sa pinakamaganda at exciting na buhay ko. Hindi pa talaga ganun yung nangyari. 'Di ba? Kwentong Cavite na naman tayo. Kwento ko ba? Tapos, ayun nga, may isang tao at lalaking tumulong sa akin sa baklaran.